Mayroon tayo activity na hindi ko nabanggit kanina. By the way, thank you for that song. Activity na hindi ko nabanggit ay tungkol sa Youth Fellowship sa May 31st. May 31st. You know, Brother Eri? So, we'll be having a big fellowship. At ito ay in times like this. Ang ating pinakatema dito, pag-pray po natin nung para siyang gagawa sa in times like this, youth, pinakatema na youth fellowship. At ganoon din, pag-pray natin yung preparation na ginagawa ng mga young people, they're trying to do their best actually para maging blessing ang activity na ito. Na tungkol sa mga uwi na kapatiran sa abroad, I thought si kapatid na Maggie Makadat ay makauwi. Natuloy? Asan siya? Amen. Sa May. Si Henry Siatico, May din. May 9. May 9. Tama? May 9? Okay, pag-pray po natin sila. At actually, tungkol naman dito mga kapatid, tungkol naman dito sa natin, ay pag-pray po natin sapagkat ang kailangan natin dyan, talagang ang aking sinabi sa atin by this Sunday, kukuha tayo ng para dyan na electric fan with light. Okay ba yung ganun klase? Okay, no? So, bali 8. At meron tayo dito na para sa almost sa 2. Sabihan po na parang gusto ng iba sinusolo yung isa na naman halos puno. Halos buo. Kaya yun ang ating isipin din na makapag-line na tayo. At actually, nakapunta na ako doon sa kung saan tayo order. Ready naman yung orderan natin. Kaya wala problema sa o-orderin. Ang problema lang ay pera ng o-order. So, yan po. At maganda po na tayo ay talagang dahan-dahan makita na maayos yan. Now, okay ba yung landing? Yun na yun. Ang gagawin din ay parang ganito sa landing natin. Huwag tayo mag-electric fan doon. Alam niyo kung bakit? Kung may electric fan, delikado. Bakit kanyo? Iba gusto na dun Madaling diba? Pero huwag tayo mag-electric fan doon. Ilaw lang. Kaya, pag-pray po natin, maging magandang ating maging kalugod-lugod sa ating mga ginagawa. Okay po. At mamaya, yung mga pupunta doon sa Pastor Manny, ay sino ang yung may desire pupunta doon mamaya. At gabi, tayo ay nakakarating doon. Ngayon, doon sa sasakyan, yung FX, wala dito. Yung asul ang nandyan. Kaya siguro, Pastor Jerry, kinokontak ko nga para daanan na lang ako dito. Pero yun po ang ating ngayon. But tomorrow night ay nakausap ko na si Pastor Deveke na tila siya ang in charge. Sabi ko kung pwede tayong mag-render ng song number sa choir. Sabi naman niya okay daw. So, we are booked already and he'll be rendering song tomorrow evening. The time is 8 o'clock. At this moment, dito ay sa 1 Timothy chapter 4. Tuloy po tayong lahat, please. Sinuwala natin pag-aralan ito, ang ating binigyan pansin ay, be thou an example, or the command. Kaya, be commanded. Tingnan natin ito, basahin natin ang 11 through 16. Together, ready, begin. These things command and teach. Let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of the hands of the presbytery. Meditate upon these things, give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them, for in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Father in heaven, thank you for this moment that we can present ourselves, begging you, Lord, to break us and mold us after breaking us, mold us after your will, that we might be the kind of first a new creature you want us to be. Lord, salamat po na kayo ang nag-utos sa amin na we have to present our bodies as living sacrifices. Kaya tulungan niyo po kami, gawin niyo po kaming karapat-dapat. Yung mga areas na hindi willing na magpasakop sa inyo, kayo pang gagawa. At Panginoon, kayo na po ang siyang gagawa sa bawat kapatiran na mga matitigas ang puso, mga pasaway, na iangkop niyo po ang aming spirito bilang kapamilya at kapuso dito sa church na gagawa ayon sa iyong kalooban. At Lord, bilang magkakapatiran, na yan po yung magkaroon kami ng concern sa growth and development sa bawat isa. Umaasa kami na patuloy niyong i-bless ang bawat anak ninyo, Panginoon, at iyan po niyo na kami ay sama-sama sa aming mga tungkuling dapat kampanan para kayo ay mataas. At bigyan niyo kami pag-angad na mawala sa picture upang kayo ang aming hangaring mahayag sa aming mga buhay araw-araw. Salamat po sa pagkakataong ito at umaasa kami sa mga pagpapala at pangalaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Opo na po tayo. Sinakop natin ang mga networks. Sa ating pag-aaral ngayong gabi ay continuation, sabi nga, these things command and teach. So, be commanded. We could see the command in verse 12. Tarik-araw natin ng Sunday yan, Sunday evening, with an example of the believers in words, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Number 2 is be committed, or the commitment. The first one is the command or be commanded. Number 2, the commitment or be committed. Now verse 13, till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Ibig sabihin, never give up doing God's will. Give attendance to reading. Kaya yung ating ginagabaw reading, it is in line with scriptural mandate. Mandato ito na ating talagang ginagawa. So never give up doing God's will. Till I come, give attendance to these things, to reading, sapagkat alam niyo, kaya yan ang isang bagay na ibig putulin ng diablo sa atin. At yan ang ating ginagawang isa sa qualification sa paglilingkod. You've got to learn to feed yourselves. If you are to read the Bible, you are feeding yourselves. Mahirap yung, kain na, halika na rito. Susubukan ka. Di ba nakakahiya yun? Di ba nakakainis yun? Di ba di karapat dapat yun? So we've got to take the opportunity of feeding ourselves. Ibig sabihin, have a regular Bible devotion. Hindi yung tagal na tayo, hindi pa tayo natututong magbasa. Ikalawa, use His given gift for Him. Use His given gift for Him.
Bakit? Di ba yung gift natin, ibinigay ng Panginoon yan purposely para meron tayong magamit para maglingkod sa kanyang talents natin. Use His given gift for Him. Dito sa Colossians 1, itong ating makita. Colossians 1. 1:16. For by Him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether there be thrones or dominions, or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. So tayo nilang niya para kanino? Kaya kanyang nilang para rin sa Kanya. Ang problema, tayo, sapagkat hindi natin gaanong napagtuto ng pansin ng bagay nito dahil siyempre kulang tayo ng pagbabasa, paano ng pagbabasa. So, ang diablo, pag dinahin parang hangin tayo. Hindi natin nakikita yung dapat natin makita sapagkat pag nakita natin to, we are created by Him and for Him. Sa pamagitan niyan, mahiya ka. Lord, kaya po pala nyo ako nilalang para sa inyo rin. O kung alam na natin to, hindi na tayo nag-iisip pa na luwalati ng iba. Kasi we are created by Him and for Him. Di ba? Kaya yung problema natin kung may alam nyo, bakit madali tayong ma-trick ng diablo at ma-trick? Sapagkat we lack time to spend with Him in meditating the Word. We read the area, but we did not understand what the precept that is in that verse is all about. Nagkukulang tayo sa unawa. Bakit? Natitrika ng diablo eh. Minsan ito, pag nagbabasa tayo, ang bilis natin. Kasi we are trying to cover an area according to what we want. So sa halip na nag-meditation ka para namnamin mo, lasapin mo, i-absorb mo, hindi natin nagagawa yun. So we've got to understand the reason why we are doing what we are doing. So in using His given gift, we are doing that because we are created for Him and for His pleasure and for His glory. And as we try to think further sa ibang verse, itong ating makikita kasi dito. Okay. Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy with the laying on of the hands of the presbytery. So, if you are to use the gift God gave, ano ating gagawin dyan? We've got to give our best as we use the gift. Eh maganda yung kantang our best. Kaya, total ito, papayag ka ba na ikaw ay lagi na lang nasa ministry? Di ba maganda natututo ka, kaya pag natuturo ka, ikaw mismo excited. Because God is raising your level to a higher plane. Now, hindi lang itong give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Kasi pag nabubulay-bulay ka, pag ikaw ay mayroong matatag na tinitindigan, alam niyo, minsan ito nakakaya eh. Yung iba, nagtuturo, na hindi nila alam na pag nagkamali tayo at tinuturo at sinasabi, aba pakita ko sa inyo ha, kasi iba talagang hindi naintindihan kung yung mga itinuturo. Okay. Matthew 5. Matthew 5. Okay. Verse 19. Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven,
But whosoever shall do and teach them shall, the same shall be called great in the kingdom of heaven. So yung mga breaker, yung mga hindi alam ang itinuturo, turo pero hindi alam ang itinuturo, sa pa noon, dahil sila hindi pinag-aaralan ng gusto, tira ng tira, they will be classified as least. Where? In the kingdom of heaven. And where will that be? Pagdating sa millennium. That is a 1,000-year time to enjoy our labor. Mali tinuturo. Sapagkat hindi iniintindi dahil walang paano pagbubulay-bulay. May mga nakareon mga salita ng salita. Ang tang ito, tatapang din ng hiya. Daldal, hindi inaalam kung kanya sinasabi ay pinag-aralan niyo muna. Basta't kung anong nakita niyan, magkomento siya. Napakadali niyan. Magkomento, magsalita, na hindi naintindihan kung yung kanya sinasabi tama o hindi. Sapagkat ano ibig sabihin niyang kapatid? Iba pa, papalag pa nga dyan. Bakit? Ipinagtatanggol ang mali. Pero iba naman ay, ito, Pastor, hindi ko alam kung tama to, pero itong itinuro ko. Yun, yung mga patungo sa pagtinuro. Pero yung mga iba, tira ng tira, naku, pasanin yan, problema yan. Kaya yung mga pagdating ng araw, ito, tinuro mo, puro lihis ka. Akala magaling ka. Ito, korap yan, di mo ba alam? Tinuturo sa, di mo naintindihan. Mapapaya tayo. Di ba? Kaya sa akin pa noon, sino man ang sisira ng list, pinaka-insignificant sa mga utos, at ituturo ay siyang pinaka-maliit. Ano ba yung Tagalog ko? He shall be called the least in the kingdom of heaven. Pinaka-mababa. At sino man magturo, ang mga ito ay matawag na dakila sa karin ng Diyos. Ibig sabihin, naintindihan mo, itinuro mo, maging dakila ka. Iba, sinura mo, tapos itinuro mo pa, o di mo alam, ay patay ka. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon dyan. Kaya, you cannot give your best if you don't know what you're doing and what you're saying. So, number one, be commanded. Number two, be committed. Never give up doing God's will. Number two, use God-given gift for His glory. Number three, give your best for Him. Number three, be consecrated. Verse 15. Okay, number one, be commanded. These things, commandments, be commanded. Number two, be committed. Number three, be consecrated. Ayun. Kaya simple lang. Or, mas madali pa, the command, the commitment, the consecration. Be consecrated. Okay. Itong commitment, ito yung pangako. Alam nyo, maganda yung may pangako tayo sa Panginoon. Lord, tulungan nyo lang po ako. Basta't ano ang utos sa akin. Tulungan nyo lang po ako. Okay to. Yun yung commitment. Our side. For the glory of God. Kung consecration, itong gusto ko, kamo, your Lord, sige po, ito na po ako, kayong gagawa para magawa ko ang gusto nyo. Ang tawag yung consecration. Okay. Be consecrated. Ano ang ating verse dito? Verse 15. Meditate upon these things, give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Kaya, do things by heart. Yan. Do things, number one is,
Do things by heart. Give thyself wholly to them. So put your heart into what you're doing sa puso mo. Ikalawa, do things to profit with them. Do things to profit with them. Kaya ginagawa natin ito mula sa puso para tayo ay may pakinabang. Kasi God is always looking not on the outward but in the heart. Kaya pag may ginagawa tayo, isipin nyo palagi, kinakailangan isa puso natin. Ibig sabihin, let our life, pag tayo mag-usapan ng puso, yung buhay natin ang ating itinataya dyan. Let our heart grows with our desire. Now let me show you the verse that will help us understand better. Colossians 3. Colossians 3:23. Okay. 23, 24, 25. And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done, and there will be no respect of persons. Kaya, verse 23, whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Kaya mula sa puso. At di ba, nung si Samuel, nung nakita niya yung paglabas ni Eliab, yung magiging pipilian ng Panginoon, Eliab, Abinadab, Abishu ata, ikatlo. Sabi ni, paglabas ng isa, sabi ni Samuel, eto na. Tall, handsome, well-built. Ito na. Sa ano ba noon? Nakatingin ka sa panlabas eh. Ako nakatingin sa puso. Hindi yan. Yan ang tema. Ikalawa, ganoon din. Hanggang sa ikapito. Wala dyan. Sa ano ba noon? So, yung isa kasi, masipag. Nandun sa bundok. Nag-aalaga sa mga trupa. Sige, hindi tayo magkakasundo na hindi mo na makapunta dito yan. So, kinaon. Pinasundo. Nung nakita ng Samuel, sabi ba sa kanya, yan na. Si David yun. Kaya, nakita ng Panginoon ang puso nung pito at nakita ng puso ng David. Pero siyempre, bago dumating doon, alam na ang Panginoon gagawin. Inatusan niya si Samuel at makita natin na bagamat siya ay napakataas ang kanyang level sa spirituality, pero hindi niya nakita ang isang bagay sapagkat sa labas siya nakatingin, hindi sa puso. Okay. Kaya dito, ating makita na ang Panginoon sa kanyang utos dito sa 1 Timothy chapter 4, verse 15. Meditate upon these things. Ano yung these things? Ito yung mga inuutos ng Panginoon. Sapagkat sabi niya, these things command and teach. So yun ang pagbula-bula yung pinag-utos niya na dapat maging committed tayo, maging consecrated tayo, at maging ikaapat ay magpatuloy tayo. Anyway, kaya nilagay natin puro si ito para mas madaling memorya. Number 1, be commanded. Number 2, be committed. Number 3, be consecrated. Italaga mo ang sarili mo. Tanggapin mo ang God's will, tapos italaga mo ang sarili, magtalaga ka. Yung isa, mangako ka. Di ba? Mangako ka. Dito, magtalaga ka. Kaya yun ang kailangan ng Panginoon sa atin. At once na mayroon tayong puso ng pagtatalaga, ang sabi nun, may tendency na you are to profit from it. Yung pakinabang, yung talaga ma-bless ka.
Ngayon, sa verse 16. Sa verse 16. Take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them. For in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Ano yung last point? Be consistent. Be consistent. Ano yung punto natin? There's the command to teach. Number 1, be commanded. Number 2, be committed. Number 3, be consecrated. Number 4, be consistent. Okay. Be consistent. Kaya, saan brown? Take heed unto thyself and unto the doctrine. Kasi kung maroon kang basyan sa iyong ginagawa at may conviction ka, kamatay mo man yan, okay lang yan. Pero kung sa una pa lang, wala kang tinitindigan, malabo ka. So, be consistent. Una, magministeryo ka sa sarili mo. Hindi maganda yung nagtuturo ka, yung itinuturo mo, hindi mo naman ginagawa. Di ba? Nakakaya yun. Amen ba? Thou that teachest another, teachest thou not thyself first. Saan yun? Romans 2, ano? Romans 2, 21 ba yan? Yan, tama. Akala ko, 21. Thou therefore which teachest another teachest thou not thyself. But that preaches a man should not steal. Dost thou steal? Tayo, alam nyo, andun yung attitude na okay, pag tayo nagtuturo, pero pag buwaltan tayo, bakit napaka-ipokrito mo? Napaka-ipokrito mo. Hindi mo ginagay, tinuturo mo. Di po ba? Nakakaya yun. Lalo pag nagharap tayo sa Panginoon. Kaya, isang bagay yan na pinagpapasalamat ko, na kanyang pinaparala sa akin palagi. At alam nyo, pag naituro ko, hindi ko ginagawa. Unang ginagawa ko muna ang nag-get right sa Lord. Lord, patawad po na naituro ko ang hindi ko dapat ituro, na hindi ko pa nagagawa. Tulungan niyo ako na magagawa ko. Amen po? Kaya alam niyo, sa pagtuturo ko, doon ako natuto din eh. Kaya mga nagtuturo sa inyo, okay lang yan. Okay mahiya na hindi niyo nagagawa pa tinuturo niyo. Pero pagkatapos yung mabitawan ang pagturo niyo at hindi mo nagagawa, mag-get right ka tapos gawin mo ng tama. Hello? Siyempre, hindi naman tayo excuse sa iba kasi ang tingin, porket sila yung nagtuturo, para excuse na sila, hindi po. Tayo ang una sumunod sa ating tinuturo. Magturo ka, magpatapat ka, hindi ka tapat. Back up ka, hindi ka nagbaback up. Anong klase ka? Ipokrito labas natin. Which is wrong. Tama po ba? So we should learn how to do it. Kaya take heed unto yourself and unto the doctrine. Ikaw muna ang matuto. Continue in them, for in so doing, thou shalt both save thyself or preserve or deliver yourself and them that hear thee. Ibig sabihin, ikaw muna natuto, nakinabang, pagkatapos, pag tinuro mo, makinabang din sila. So, be consistent. Be consistent. Kaya, ano yung ating title? What is our theme? These things, command and teach. Number 1, be commanded, or the command. Number 2, be committed, or the commitment. Number 3, be consecrated, or the consecration. Number 4, be consistent, or the consistency. So, mga kapatid, we have now a point of meditation. Ang kailangan ay appropriation. And then application. Meaning, pakinggan mo, absorb mo,
tignan mo, timbangin mo, then ibuhin mo, tapos ituro mo. Yun ang kailangan natin sa biyaya ng Diyos. Kaya, napakaganda na ikaw muna ang ibig matuto, saka mo ituro sa mga tinuturuan mo. Father in heaven, thank you for this moment. Allow us, Lord, to have this lesson appropriated properly and grant us the grace to live according to the precepts we learned tonight. Salamat, Panginoon, sa iyong utos. These things command and teach. Lord, by application, it is intended for all of us who are believers. Bless us in a very special way. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Tumayo na po tayo lahat, please. We're going to sing another song. Let's sing song The Fight Is On, 210. The fight is on. The And the first word now we sing. The fight is on, the trumpet sound is ringing out the fight to war. We serve the far indeed. The Lord of hosts is marching on the victory, the triumph of the fight will soon appear. The fight is on, oh Christian soul, and face to face is turned away with armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary. Strong and easy is my Lord God. If God before us, His banner over us, we'll sing the victor's song at last. The fight is on, our rosy soldier brave and true. Glory and victory will assure. Go back their arms, their armor on, think you and in His strength until the end endure. The fight is on, of Christian soul, and face to face is turned away with armor gleaming and long engaged today. The fight is on, will be not well. We be strong and His mighty own God. If God before us, His banner o'er us, we'll sing the victor's song at last. The Lord is leading on to certain victory, the balls of wrath with madness the sky. His glorious name, and every land shall hallowed be, and morning bring, and all the meanings night. The fight is on, all Christian song, and face to face is turned away. Longing gaze today, the fight is on, but be not well. We be strong in His final fight. If God before us, His banner over us, we'll sing the victor's song at last. Manatili po tayo nakatayo at kung lahat tayo na may kakayanan ay magbigay ng para sa electric fan. Yun parang ano lang para sa ating desire na makabili din ng isa pa. Laking bagay po niya. Kaya, yung pong mga yung ating mga envelopes na ipasa na ba? Yun po ang ating gagawin. So let's think of buying one electric fan. And this coming Sunday, kukuha tayo ng commitment para doon sa kasi ready na yung nire-ready na yung ating electric fans. Kaya pag-prepare natin,
meron siyang gagawa. At this moment, ay dadako na sa tayo sa ating pananalangin. Nilingan natin sa pagkakataon ito sa ating panalangin si Brother Arman. Brother Arman, liga dito. Ating singer ready. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan naming Diyos na nasa langit, salamat po Panginoon sa mensahe na aming pong napakinggan ngayong gabi. Salamat po sa charge pong ito. Dalayan ko po na ma-apply po namin ito sa aming buhay. And may you help us, Lord, especially the teachers, to apply first the things that we are teaching, Panginoon, Yes, upang Lord. maging Help us. blessing po kami sa aming mga estudyante. And I pray, Lord, that all of us would learn and would grow in the knowledge and in your grace. At sa amin pong pagbibigay, salamat po sa opportunity na amin pong maipapahayag ang pagmamahal po namin sa inyo sa pamamagitan po ng pagbibigay. Tanggapin niyo po ito at basbasan para po sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Ito po aming dalangin, sa ngalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. What a prince we have with Jesus. All our griefs are raised to bear. What a privilege to carry everything to God and pray. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what we spend when we burn. All because we do not carry everything to God and pray. Have we trial and temptation? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord and pray. Can we find a friend who faithful, who will also share Jesus knows on every weakness. Take me to the Lord and pray. All we can have the laden, comfort with the Lord of prayer. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord and pray. Though the friends despise, forsake thee, take it to the Lord and pray. And his arm are safe to serve thee. Thou wilt find us all as dead. Thou wilt find us all as dead. Amen. Sino ang naka-online dyan? Si Roger sa Caster Magi. Dalawa sila? Okay. So let's keep praying for his brethren who are always joining us, Sister Maggie especially. Si Brother Roger, malimit din. Kaya pag-pray po natin sila. At this moment, tawagin natin si Brother Dennis. Magpasalamat tayo kapatid. Thanksgiving, yeah. Dennis.
Tayo po manalangin. Nakilat mapagpala naming Diyos, maraming salamat po sa amin pong napakinggan. Salamat po sa aming pastor na patuloy niyong ginagamit upang kami po ay maturuan ng Panginoon. Salamat din po sa mga blessings, Panginoon, material at physical, Panginoon, ang health namin, Panginoon. Patuloy namin pinagpapasalamat sa inyo at bilangin na po namin ang mga kaloob na ito, ang inyo pong ikapo, na ito po ay patuloy na magamit, Panginoon, sa ikalalago ng inyo pong gawain. Lord, ang willingness ng bawat isa, Panginoon, na maging part, Panginoon, sa pagbili po ng electric fan, Panginoon, project ng church. Kayo po ang magbigay ng extra income, Panginoon, sa inyong anak, Lord. upang maging kabahagi po ang bawat isa. Salamat po sa iyong biyaya. Pinupuri po namin kayo, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At this moment, huwag natin kalimutan, this coming Friday, ano yun sa Friday? Yan sa Friday. Joyful Ladies, di ba? Di ba ang petsa ngayon? Joyful